What did we learn so far dito sa stay natin sa Murphy's, California? One is napansin ko na dito in this particular area, hindi natin masasabing sa buong Amerika ganito. Pero dito sa lugar na ito, dito ko nakita yung bayanihan spirit natin. Ironically, yung mga kapitbahay mo, tinitignan-tignan yung paligid, nagmamasid, ganyan. In a good way. Yung tipong may pakialam sila kung meron ba sila maitutulong after a major event. Let's say nagkaroon ng sakuna, okay lang ba kayo dyan? Meron silang ganong bayanihang spirit. Also, napansin ko rin during my walk na yung mga tao dito, doesn't matter kung nagmamaneho, nagbibisikleta, naglalakad, or nagtitingin lang sa garden nila, binabati. So, medyo nakakapanibago dahil sa Pilipinas hindi tayo ganun Sa Pilipinas, lakad ka lang, lampasan mo lang. Ganun ang style natin Hindi yung lahat ng makasalubong mo babatiin ka. Walang ganun sa atin, ironically. Yung bayanihan spirit na nakita ko sa Batanes, in the sense na sa Batanes kasi pagka nagkaroon ng malaking sakuna, yung mga kapitbahay mo mismo, kakatukin ka, titignan kung okay lang ba kayo, may pagkain ba kayo dyan, nasira ba yung bahay, may na-injured. So may pakialam ang mga tao dun sa mga lugar na ganun. And sa Pilipinas, sa Batanes ko lang nakita yung ganun. And that should be yung sinusunod natin na style ng prepping. Hindi yung tactical Barbie or tactical bacon. Hindi yung ganun. Dapat kung meron man tayong tutularan na ugali dito sa Amerika yung ganong klaseng style ng paghahanda. Yung sense of community, yung meron kang kapitbahay na may pakialam sa'yo. Dito uso yung pwede mong patignan sa kapitbahay mo yung bahay mo, halimbawa. Pwede bang pakitingin, baka mamaya merong pasukin yung bahay ko or something. At least dito sa area na to, particular dito sa area na to, malakas talaga yung bayanihan. Kaya yun ang nakakatawa. Siyempre, pagbaba ko ulit sa Vallejo, sa big city, iba na ang ugali ng mga tao doon. Tsaka iba yung environment, iba yung atmosphere. Sa totoo lang, sa nakita ko, mas pakiramdam ko nga safe pa ako maglakad sa Tondo or sa mga mas safe pa ako sa Maynila kung tutuusin kesa dun sa parte ng Vallejo or San Francisco. Iba rin yung kultura ng mga tao doon. Iba rin yung ugali. Tsaka iba na yung environment. Maraming homeless, maraming squatter, maraming pagala-gala na addict, magnanakaw. Kumbaga kung ano yung pantasya natin regarding Amerika. Ito yun. Dito ko nakita yun sa lugar na to. Pero pagdating mo sa big city, wala kang maaasahan doon. Kaya nga sinasabi natin or naging punto ko ever since ay hindi natin pwedeng gayahin yung estilo ng paghahanda dito. Di talaga po pwede. Dahil nga maraming pagkakaiba dito. Iba ang kultura, iba ang terrain, iba ang klima, iba yung batas. Yun yung mga natutunan ko so far. Ito kasi dito parang small town. Halos lahat magkakakilala. Tsaka hindi iba rin yung ugali ng mga tao sa ganitong lugar. Medyo sabihin na natin nakakaangat sa buhay yung mga nandito kumpara sa malalaking syudad. I wanted to do this video kasi ang ganda ng morning walk ko ngayong araw na to. Hindi na masyadong malamig. And nagulat din ako kasi although yung utol ko lang ang Pilipino dito sa neighborhood na ito, sa buong neighborhood na ito, ang babait na mga tao. Lahat ng makasalubong ko binabati ako. So nakakagulat and at the same time nakakatuwa na hindi naman sila o hindi kakaiba ang trato nila sa mga katulad natin. And I'm glad na ganon yung nangyari. Medyo nagigets ko na rin yung difference between sa atin tsaka dito. I've been talking about it magmula nung inopen natin ang Manila Sentinel. Ganito naman na ang pananaw ko. Wala namang
nagbago. Kaya consistent pa rin ako sa stand ko, especially pagdating sa paghahanda. And like I said, dito nga walang bakod ang mga bahay, walang gate. Wala pa akong nakitang bahay dito na meron talagang gate. Kaya ibang-iba sa Pilipinas. And sa bagay, ito kasi medyo high-end na neighborhood ito Kaya siguro sabihin na natin na medyo nakakaangat sa buhay yung mga tao dito. I don't know what it's like sa downtown or sa big city. Pero masasabi natin na ito yung typical na environment dito. So natutuwa lang talaga ako. Not like sa atin na kumbaga tayo pa mismo minamata pobre natin ang mga kapwa natin. Medyo hindi maganda yung ganun. Dito lahat, wala pa ako nakita na inisnab ako. Lahat kinawayan ako, whether nagda-drive sila, nagbabike, or yung nakausap ko, nagdidilig ng halaman. So, nakakatuwa lang. Just a side note, kumbaga parang sabihin na natin, parang vlog for the day. Dito, kung saan naroon ako is, na ngayon, May 8, 2024. So yan ang memories ko for May 8, 2024 dito sa Murphy, California. So that's just my short video diary for today. And as usual, magpakatotoo po tayo.